ang malawang mundo, meron palang tinatawag na Super Earth. Dahil meron daw itong katangian nang alam natin ay sa Earth lamang matatagpuan. Kamakailan ay natukosan daw ito ng mga siyentipiko. Namangha sila dahil nagtataglay daw ang planetang ito ng hangin o atmosphere na katulad ng sa mundo natin. Mas lalo silang namangha dahil umuulan din daw sa planetang ito. Katulad ng mundo natin, nakitaan din ang sinasabing Super Earth ng mga kabundukan at iba't ibang uri ng katubigan. Sabi nga nila, kapag may hangin at tubig, malaki ang posibilidad na may nilalang dito. Ang bagong diskubreng mundo ay tinawag nilang TSR D1257 plus 12b. Grabe, ang haba, di ba? Gaano po ba kalayo ang planetang ito sa mundo natin? Ayon sa kanila, kailangan mo maglakbay ng 2,300 light years upang marating ang sinasabing bagong mundo. Nagimba ang mga nakadiskubre dito dahil di hamak na sobrang laki ng sukat ng planetang ito. Maski ikaw ay magugulat dahil 4 na beses ang laki nito sa mundo natin. Paano po ito natuklasan? Sa palawakan, matagal na maraming pinilipat na space telescopes at mga instrumento ang mga siyentipiko para sa mga pagkaaral. Isa rito ay ang Hubble Space Telescope. Napaka-epektibo daw ng teleskopyong ito dahil hindi lang isa, kundi 40,000 na mga bagong diskubreng planeta ang namataan nito sa kalawakan. Ang pinaka-natatangis na diskubre nila ay ang naturang Super Earth. Ang mga bagong diskubre ni planeta ay nasa labas ng ating solar system, kaya ang tawag sa kanila ay exoplanets. Kapag makapal ang hangin o atmosphere, nakakaya nitong sandahin ang mapanirang epekto ng radiation na nanggagaling sa araw at mga bituin. Kabilang na dito ang pagsangga ng init sa nanggagaling sa araw. At nakitaan ang ganitong uri ng atmosphere sa sinasabing Super Earth. Mas makapal na daw. Marahil nag-iisip ka kung ano ba ang anyo ng isang lugar na walang atmosphere. Ang pinakamagandang halimbawa ay ang moon na lumilibot sa ating mundo. Napakahalaga ng atmosphere sa lahat ng nabubuhay na nilalang. Halos lahat ng nilalang ay hindi mabubuhay kapag walang hangin o atmosphere. Perpekto ang lokasyon ng mundo natin dahil nasa posisyon ito na hindi masyadong mag-init at hindi masyadong malamig. Tamang-tama ang distansya nito mula sa araw. Kaya nga ang kinalalagyan ng daigdig natin ay tinawag na Goldilocks Zone. Mas lalong naging excited ang mga siyentipiko dahil matapos ang masusing pagkalkula ay nalaman nilang nasa Goldilocks Zone din ang sinasabing Super Earth. At ang Goldilocks Zone na ito ay nasa ibang solar system na malayo sa solar system natin. Lumilibot din daw ang Super Earth sa isang bituin, kaya nananatili dito sa tamang posisyon. Subalit, ang tagal ng paglibot dito o revolution sa naturang bituin ay mas mabilis kumpara sa paglibot ng mundo natin sa ating araw o sun. Dahil malaki ang sukat ng Super Earth, ang complete revolution nito sa naturang bituin ay gugugol ng 66 days lamang. Kaya ang isang taon sa Super Earth ay tatagal lamang ng 66 days. Talagang kakaiba, ano? Ayon pa sa kanila, kaya makapal ang atmosphere ay dahil dito sa malakas na gravity na nagdumula sa gitna ng planeta. Kaya sinasabi nilang kung makakarating ka sa Super Earth, ay di hamak na mas mabigat ang magiging timbang mo doon. Ayon pa sa kanila, ang Super Earth ay habitable. Ang ibig sabihin, kayang mabuhay doon na mga nilalang sa mundo natin. Subalit, napakalaking palaisipan ay kung paano pumunta doon. Gumagawa ng paraan ang mga siyentipiko at umaasang baka sa labas ng mundo natin ay masalba ang existence ng sangkatauhan at mga nilalang na meron sa mundo natin.